Tila hati ang Filipino community sa Vancouver sa isinagawang Lapu-Lapu Day of Togetherness nitong linggo. Mula sa libu-libong attendees noong nakalipas na taon, ilang daan na lamang ang sumuporta sa event na sinalubong din ng protesta mula sa mga pamilya ng biktima sa Lapu-Lapu Day tragedy Abril noong nakarang taon. Ang detalye sa report ni Pat Fernandez. Isang linggo bago ang anibersaryo ng Lapu-Lapu tragedy sa Vancouver, isinagawa ng Grupong Filipino BC ang Lapu-Lapu Day of Togetherness sa kabila ng mga panawagang huwag munang ituloy ang selebrasyon. 2026, it's not a festival. It's a day of gathering, a day of togetherness. Different location, very different, environment, very different tone. Dama ang malaking pagkakaiba mula sa Lapu-Lapu Block Party na isinagawa noong nakalipas na taon. Ang venue sa Italian Cultural Center nitong linggo, tahimik, walang masyadong pila sa mga booth at marami pang mga bakanteng mauupuan. Ayon sa grupong Filipino BC, organizer ng Lapu-Lapu Day of Togetherness, nais daw nilang magkaroon ng ligtas na espasyo para mabigyang pag-alala pa rin ang mga biktima ng trahedya sa nakalipas na festival. We had kind of the flower wall ceremony where, was a solemn moment reflecting on, what had happened. We have a community breakfast and, it's really just taking into account how people wanted to engage and still be present with the community. Siniguro raw nilang mahigpit ang seguridad kahit pabahagi sa pagtitipon ay isinagawa indoors. Makikita rin ang itim na tela sa barikada sa gilid ng entablado. Pero hindi gaya noong nakalipas na taon, walang masisiglang performances. May ilan din umanong performers na nag-back out ilang oras bago ang event. Dahil daw sa misinformation at intimidation sa mga taliwas sa pagdaos ng nasabing Day of Togetherness. People shouldn't feel like they can't be present with each other. People shouldn't feel like they can't be gathering in community like this. They changed it to a Day of Togetherness in reaction to the victims asking them to cancel the festival. So they still wanted to have a festival. They simply rebranded it. Sa labas ng venue, isang protesta sa Slocan Park mula sa ilang survivors, pamilya ng mga biktima at ilang miyembro ng komunidad para ihayag ang mariing pagtutol sa pagtitipon at paniningil ng transparency sa Lapu-Lapu tragedy donations. Hindi ang tamang oras at saka hindi po yung saktong lokasyon. So, pagpunta natin dito, ginagawa natin is binibigyan natin pansin ang sentimento ng mga biktima. But let me clarify this. Hindi po tayo pumunta dito para magkakaroon ng division bilang isang Filipino community. They've disrespected the heart of people donating money. They've disrespected the victims mourning every day. Malaking katanungan pa rin para kay Alejandro Samper na nawalan ng pamilya dahil sa trahedya kung paano ang naging proseso ng distribusyon sa mga nakalap na donasyon na para raw dapat sa mga biktima at mga pamilya nito. $500,000 were given to Filipino BC. That's a big chunk. That's a quarter of the funds gathered. And to learn that was the slap to the face. Several documents already on our website outlining, financial reports, transparency statements, and all of that. And we have engaged a third-party independent auditor to go through, everything, and we'll be releasing that as soon as it's completed. Pat Fernandez, Omni News, Vancouver.